Magandang araw sa ating lahat po. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Kumusta kayo? Today is Wednesday, December 17 na po. Second day of Simbang Gabi dyan po sa Pilipinas. And next week, malapit na po. Pasko na, next week, no? And ready na tayo para sa Pasko. It's just a matter of a few more days, then we are going to celebrate Christmas 2025. I would like to welcome each and every one of you, mga kababayan ko, kapatid ko, mga kaibigan po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. And of course, I would like to extend also a very special greetings once again to all our overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And not to forget also ang mga kababayan, kapatid, and kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. I wish everything is running smoothly sa atin po dyan o sa mga buhay natin po. Ito, ngayon we will be touching a little bit, briefly lang ito po, tungkol what is happening or what had happened dyan po sa Pilipinas kahapon. When we talk about kahapon po, dahil itong bicameral conference ng national budget natin 2026, no? 2026. And also, another topic that I'm going to touch is on the effects of this corruption scandal dyan po sa Pilipinas in terms of sa ekonomiya natin po. This we have to really understand ang effect, and this is for this reason that we cannot afford the Filipinos, the Philippine or ang bayan natin po, we cannot afford to delay ang proseso po, no, to address itong corruption cases dyan po sa Pilipinas because it is affecting ang buhay natin po. Every Filipinos, it is affecting also the country in terms of economy, in terms of politics, in terms of peace and order, and of course in terms of the reputation, both the Filipinos and the country in general, no? The country in general. And the other thing is that the bicameral conference po, I prepared some video clips para sa inyong lahat po to see what really happened yesterday. Delayed sila for 4 hours, no? 4 hours po. The bicameral conference was supposed to start at 4 p.m. yesterday, but they only start the conference after 4 hours po, slightly over 8 o'clock in the evening, and it lasted hanggang 2 a.m. this morning. No? Grabe po. And I'll be touching on that thing later on po, no? Dito po. But there is only one thing sure na I think this budget natin po, 2026, will be very transparent, very clean. I think this will be the first time in the history of the Philippines when we talk about our national budget national budget compared to previous years. Okay, so let's start with our first topic po, no? Ang bicameral po. So medyo magulo, no? Magulo ang bicameral conference meeting kahapon po. As what I said, nag-delay po. And but anyway, they all started, no? At slightly after 8 p.m. and it lasted hanggang 2:00 ng madaling araw po, no? Madaling araw. And based on mga interviews and a news report that I received coming from the national press, no? Diyan po sa Pilipinas, sa Maynila, and at the same time, some statement made by senators, legislators natin, na parang nakikita ko po na ang budget natin, 2026 po, is more focused now on, first is the education, no? Second is ang health aspect, no? And third is the Department of Agriculture. Importante yan po. Left behind po ang Department of Public Works and Highways po. Yan mga infrastructure projects natin. Dahil yan po sa infrastructure projects natin po, ang corruption po, no? Ito na po, no?
may mga delays, they cannot still come up kasi deadlock ngayon ang Congress at saka ang House of Representatives, deadlock po when it comes to the issue of itong farm to market the road projects, wherein may insertion po, no? May insertion of something like 8 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways. And now they are trying to come up with a solution na paano. One thing is that people are asking, the Senate is asking, saan galing itong insertion? Galing ba ito sa Kongreso? No? Sa Kongreso or saan itong galing? But apparently, we were made to understand that this insertion of 8 billion pesos po galing sa Kongreso po. Because they are saying na if they will not get this 8 billion pesos, no? Maapektado po talaga ang sabihin natin ang infrastructure projects natin dyan po sa Pilipinas. Pagdating ang typhoon, pagdating mga natural calamities, they cannot implement ang mga proyekto, infrastructure projects dyan po sa Pilipinas, and definitely it will affect the economy. Walang trabaho, no? Walang trabaho po, walang developments, it will affect. Kaya nga, ang Congress, together with the Secretary of Public Works and Highways, they were saying na ibalik po ang 45 billion pesos po na cut ang Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways po. No? Ibalik na lang yan po para more or less hindi apektado ang ekonomiya, ang buhay ng mga Filipino. But, confirm ang Senado, no way, because we don't want any insertions. But what is happening now, nakita ng Senado na may mga insertion po. Kagaya isang example, itong 8 billion pesos po para sa farm to market roads. Farm to market roads po. So, sa palagay ninyo po. For me, I look at it, firm ang Senado that they don't want. But anyway, I will share with you po ang what transpired dyan po sa BICAM yesterday or last night po. And kayo nang bahala to, kayo nang bahala po to sabihin natin, give your comments or mga opinion ninyo po, no? Mga opinions ninyo regarding itong issue. So first and foremost, I would like to share with you po ang mayroon tayong dito video clip. Mayroon tayong video clip dito po regarding itong bicameral conference last night. Let's watch and listen to this po. Si Senator Loren Legarda. Sa pinakabagong ulat ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Okay, medyo mali yata. Okay, ito po. Sorry, 1,000 apology. Nandito po. Let's watch and listen to this. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro why should they submit na BICAM? Hold on, ha? Nila ang kanilang net. Hold on, tingnan natin. Medyo naano tayo dito. Sandali po. Mag-cue muna tayo and para wala tayong problema nandito po. Lahat ng output natin. Sabi natin, bakit ang DND puro why should they submit na BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. No. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi
si Scott, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Ligarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. If I may add, after this, let's organize the oversight committee so that we even, walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, walay Mindanao rin? Agree kami dyan. Ano bang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan kaagad. Sang-ayon ako dyan. I agree again with the Senator Alright, yan po, narinig natin ng discussion na between ang Congress at saka ang Senado. And si Congressman Rufus ano yun, Rodriguez ba yan? Ang pangalan niya. And also, itong si Senator Loren Legarda po, no? So, klarong-klaro, ang Senado, they don't want any insertions po. Kasi mayroon tayong yun farm-to-market road projects. 8 billion pesos. Gusto nila, ang Kongreso po, magbigay ulit kay Department of Public Works and Highways para they will be implementing itong mga road projects po, farm-to-market road projects. No? Takot na ngayon, ang hindi lang ang Senado, but ang mga Filipinos po, we are very afraid, baka itong insertion naman po, which we still don't know, we will find it out later on po, kasi mag-resume naman ang Bicam cameral conference mamayang alas 4, no? Mamayang alas 4. We will see if they will come up with a solution po. Itong deadlock nila ngayon dahil sa 8 billion pesos worth of farm to road projects, no? Takot ang mga Filipinos, kami po dito sa Malaysia, takot din kami po. Baka itong 8 billion pesos po magpunta naman dyan po, instead of sa farm-to-market road projects, magpunta na naman ito sa farm-to-market or farm-to-pocket projects ng mga involved dyan po sa kalokohan, especially those who are involved dyan po sa corruption cases ng flood control projects po. Klarong-klaro, ang Senado, they don't like ang insertion. Tama lang yun po. We support. Ang mga Filipinos dito sa Sabah, we support ang firm decision ng Senado po about no to insertions po. We want to know, sino talaga yun nag-insert? Itong 8 billion pesos po. Sa Bicam po, dapat wala na yung insertion. No? Dapat wala na yung insertion po. Pero mayroon pa rin insertion. So, tingnan natin po what will happen mamayang hapon po, which I'm going to continue to monitor ang sitwasyon po. Ang budget ng Department of Public Works and Highways po, no? Noon, malaki ang budget nila, but it was slashed, no? It was slashed to only 595 billion pesos for 2026 po, no? They slash it dahil itong so nag-slash ng 45 billion pesos po, and ang Public Works and Highway is saying, no, kung pwede ibalik yon 45 billion pesos, and medyo mahirap yon po. Sabi naman si Speaker or si Senate President Vicente Soto po, si Tito Soto po, sabi niya po, baka there might be a compromise, but we are not going to give them back in the event. My decision to return back some only po, siguro mga 25% or 50% lang po out of this 45 billion pesos na ang Department of Public Works is asking sa Kongreso, sa Bicam to return back para matuloy itong mga proyekto po, no? And sabi naman ang
Senado, they will look at it because this is more on technical aspect, and we will see po. But imposible to return back ang 45 billion pesos. 45 billion pesos. There are a lot of senators who are saying no to this. No? Chauffeurs na ang public works and highways can be trusted. Siguro po by next year, kung satisfied ng mga tao po, satisfied ng Senado, that may mga changes talaga dyan po sa Department of Public Works and Highways, siguro sa budget 2027 po, baka dagdagan na ang budget ng Public Works and Highways. In the meantime po, they don't want this to happen. But anyway, wala pang decision po. Lahat ng mga promesas po, na-promise na ang Secretary of Public Works and Highways and other legislators, mga congressmen natin po, na they will make sure po that it will not, ang overprice, will not happen again po, sa mga proyekto. Pero, think about it. Sila po, ang dami mga promesa. Ang executive department po, keep on promising us, promising and nothing happen po. No? Kaya nga, medyo duda na ang Senado. I'll give you an example, ang mga promises po. Ang 60 billion para sa PhilHealth, wala po. Promesa lang po hanggang ngayon, hindi pa nag-return ang pera. Ang promesa ng Marcos administration that on or before December 15 po, mayroon na maskin isang senador will be put behind bars. But it never happened hanggang ngayon po. It never happened hanggang ngayon po. Sabi ang presidente mismo natin, si BBM, na I think it was last week or the week before, sabi ang presidente natin, si BBM, na maglabas na daw ang warrant of arrest ni Madam Sara Diskaya po. But hanggang ngayon po, wala pa ang warrant of arrest o arrest warrant para kay Sara Diskaya po. In fact, si Sara Diskaya mismo po nag-surrender sa NBI. And ngayon, under the custody pa si Madam Sara Diskaya sa NBI po. But it doesn't mean that he cannot leave the NBI custody. She can anytime because walang warrant of arrest. Arrest warrant para kay Diskaya. In fact, yesterday, she attended a hearing, court hearing po, and she left ang NBI. But she returned again po. Ang rason ni Madam Sara Diskaya is because for security purposes. Gusto niya po na sa loob siya ng NBI custody because of security. But the bottom line there po is, despite of the promises, repeated announcement made by the ombudsman, made by the DILG, and of course, the president himself po, sinabi na anytime soon, maglabas na po, that was last week, maglabas na ang warrant of arrest ni Sara Diskaya, but hanggang ngayon, wala pa rin. Lahat na lang mga promesa po. Lahat na lang mga promesa. That's why we cannot believe them anymore. No? Asan na yon? Nakulong po. Mga warrant of arrest. Mayroon na warrant of arrest kay Saldico. Pero, nahuli na ba kay Saldico? Nasaan na yon mga ibang tao mention? No? Mga undersecretaries, cabinet secretaries, no? Senador, congressman po, mention sa investigation, but hanggang ngayon po, nothing is happening po. Nothing is happening sa mga tao na ito po. Asan na yung mga statement made by the president himself? Mahiya kayo. We are going to run after you. Basta may mga ebidensya sa inyo po. And you are not going to have a happy Christmas. Sana si former Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez po, nasaan na po? Nasaan na mga promesa nila po na walang insertion? Pero nakita natin po na ang
stop sa insertion po sa allocable funds po made by no other than the now Speaker of the House, si Speaker Faustino D. Second, si Congresswoman, ang chairman ng appropriation ng House of Representatives, si Micaela Swansing. Sila pala po, malaki ang allocable funds na mayroon sila po. And may mga insertion sila sa 2026 sa national budget. Ito ang problema po. Ito ang problema sa atin. Mga Pilipino, tayo po, are we going to allow this thing to happen? Swerte lang tayo po. Mayroon pa mga senador dyan po sa Senado po na firm ang desisyon nila po to protect the welfare and interests of the Filipinos po, mga taxpayers po. Swerte pa tayo po na mayroon pa tayong ganitong klaseng mga senador po. No? So, grabe ang sitwasyon. Grabe ang sitwasyon po ngayon sa Pilipinas. So, there is a possibility baka reenactment budget na naman tayo po by next year. But anyway, walang problema yon, reenactment budget. No? It doesn't mean kung reenactment budget natin po, it doesn't mean na stop ang operation ng gobyerno sa Pilipinas. Hindi po. Because I think 60%, 65% of the national budget po goes to the salaries of mga government employees natin. Wala yung problema po. Walang problema yan po. The government will continue to be operational po. Wala yung problema. Except itong mga other projects na lang po, no? Kung reenactment. Reenactment naman na siguro by January or by February po na mayroon na tayong budget. Baka mag-delay po. But according to the senators and the congressmen po, they will do overtime. Overtime sila po to make sure na by December 23rd, they will already pass ang 2026 national budget po. Kaya pa daw po, no? Provided na they will solve the problem itong Department of Public Works of Highways, ang budget po yung 45 billion pesos that they are asking ang Senado to return it back to them para they can implement ang mga proyekto po. Ang mga proyekto. Kung sakali, nothing will happen today during the bicameral meeting, so siguro we are going up to January reenactment budget po. All because of this corruption sa Pilipinas. Corruption po sa Pilipinas. This is exactly what is happening po. No? Promises again na 24 hours, walang tulog po, they will pass the budget po. They will solve the whatever discussions or whatever things that they do not agree ang Congress at saka ang Senado po within these remaining days or today po, they will address the problem po and find compromise solutions po para hindi ma-delay ang passing of the 2026 national budget. Okay? So, punta na tayo sa ibang topic ngayon po regarding dahil sa corruption. Dahil sa corruption po, grabe ang domino effect. Grabe ang resulta ng corruption po sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga businessmen natin, ang World Bank natin po, ang World Bank mismo po, they already express fear na ang economy ng Pilipinas po is going down and unless something will be done po, Philippines will suffer. Let me share with you itong a video clip po so that you will understand ano talaga ang sitwasyon ng Pilipinas when it comes to the economy as a result of this very big scandal, corruption scandal that we are experiencing sa Pilipinas po. Watch and listen to this video clip. Sa pinakabagong ulat ng
noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsansad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. In particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report. The need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure. Bumaba rin daw ang mga turistang pupunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Para sa World Bank, magandang oportunidad ng flood control scandal para maisaayos ng bansa ang mga sistema nito sa gobyerno. There could be an opportunity in this, in the sense that if the government, if officials can actually take the opportunity to increase transparency, increase its institutional capacity, and modernize its system, including its budget execution system, that could actually support longer-term growth and can increase investment confidence. Sinipundahan ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang naging findings ng World Bank. Bukod sa flood control scandal, may ilang factors din nakita ang mga ekonomista sa pagbaba ng ekonomiya tulad ng BOGO exit noong 2024, trade war ng Trump administration, at epekto ng mga bagyo at pagbaha. Sa kabila nito, may nakita rin economic gains ng World Bank tulad ng pagbaba ng inflation ngayong taon sa 1.8% average mula sa higit 3% noong 2024 at ang patuloy na paglakas ng job market ng bansa. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, panahon na para ituon ang lakas ng bansa sa paggasto sa mga makabuluhang infrastructure project gaya ng mga kalsada, bilis at pantalan sa labas ng Metro Manila. Para naman kay Federation of Philippine Industries President Elizabeth Lee, dapat nang pagtibayin ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mga reforma sa DepEd at sa Department of Trade and Industry para mapalakas ang mga manufacturing at industrial prowess ng bansa. Higit ng World Bank at ng mga ekonomista, hindi dapat maging usap pago ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga importanteng reforma dahil kung magiging peak performative people ang gobyerno, maaari itong makaapekto sa ating ekonomiya at ramdam ang mga epekto nito sa mga bahay at buhay ng bawat Pilipino. Alright, narinig natin po. Yon ang World Bank po, no? At saka mga economic bodies, ang players natin dyan po sa Pilipinas, this is how they look at the situation. Unless something will be may concrete action taken by our government po, mahirap ang ekonomiya ng Pilipinas po. Look at it, even ang mga foreign tourist arrivals dyan po sa Pilipinas. Magandang mga lugar natin sa Pilipinas po, kagaya sa Boracay. Ang Boracay Resort po has again named as one of the top island resort sa mundo. Kulang ang mga tao dyan po sa Boracay po. No? Ang tourist arrivals natin po, again, I will say, na tayo, ang Pilipinas, ang pinakamababa na talaga po ang number of foreign tourist arrivals sa Pilipinas po. Top on the list. Hindi naman dahil nandito ako sa Malaysia po, but top on the list. Ang Malaysia, nasa 27, 28 million tourists this year po. No? This year. And ang Pilipinas, nasaan po? I think we are only hitting something like 2 to 3 million tourist arrivals. Another thing, tingnan natin po ang exchange rate ng peso to US. Malapit na tayo po sa $1 to 60 pesos. Ibig sabihin po, wala nang value ang pera natin. Kung wala nang value ang pera natin po, ibig sabihin, ang mga items, essential items natin po, ang presyo ng mga bilihan natin po dyan po sa Pilipinas will also increase. And ibig sabihin niyan po, ang buhay ng every Filipino sa Pilipinas po, and that includes kami na, mga overseas Filipino workers, na we will be, or
we all be affected po. Although maganda sa mga overseas Filipino workers na ang exchange rate, but parehas pa rin po. When we send money to the Philippines, sa mga loved ones namin po, parehas din po. Kasi mataas ang mga presyo. Diyan po, ang bilihan mga presyo diyan po sa Pilipinas. Grabe na po. So, kayo po, hindi ba, kagaya sa amin dito, we fear, takot din kami po what is happening sa Pilipinas. Sana lang po, sana lang, our government, ang mga leaders natin po, ang presidente natin po, will open his eyes po. No? Wala nang, tama na yung mga promesa, left and right ang mga promises po. But we don't see any action, concrete action coming from our president, coming from the gobyerno natin, ang Marcos administration po. This is exactly what is happening. I hope I'm wrong. Po. No? But ganito ang sitwasyon. Walang solusyon sa problema natin po. They will not solve ang corruption scandal dyan po sa Pilipinas. Buhay natin apektado. Hindi lang ang buhay natin po, lahat, mga Filipinos. Ang reputasyon natin as a Filipino po. Ang reputasyon ng bayan natin as Philippine, Republic of the Philippines po, apektado din po. Other countries will look at us, itong mga Filipino magnanakaw. Pero sa totoo lang po, mga Filipinos, hindi lahat magnanakaw. No? Ang mga officials natin, ang mga politician natin po, dahil sa kanila, because of their greediness, selfish motive nila po, ganito po, what is happening sa Pilipinas. Walang konsensya po, itong mga magnanakaw. Huwag natin kalimutan po, kung pwede lang, pagdating sa 2028, do not forget itong mga tao na we put them sa posisyon ngayon. Instead of focusing how to solve the problem, corruption sa Pilipinas, how to level up ang economy ng Pilipinas po, mayroon din mga tao dyan po who is more thinking about politics. No? Thinking about impeaching itong mga tao na they are doing their job properly po. John, instead mag-focus tayo, may isang padre pa nga, mga pari dyan po. No? They are against corruption. Pero they shout against corruption po, and they want to remove si Vice President Inday Sara Duterte po, being ngayon, whether we like it or not po, kung today will be the election, general election sa Pilipinas, 100% si Inday Sara Duterte will be the next president. But focus sila the removal of Inday Sara Duterte instead of focusing how to solve ang corruption problem ng Pilipinas. Mga hipokrito yon po. Nandoon ang mga investigasyon natin po, identified ang mga tao, kung sino-sino mga involved, ang mga mastermind. But now, they raise another issues to divert ang attention ng mga Filipinos po para i-save nila itong mga tao. No? Grabe. I don't know what is happening. Grabe po. And everybody, tayo po mga Filipinos, ordinaryong Filipino, alam natin po what is happening. Alam natin what is happening. This morning alone, I talked to one or two Filipinos dito po, no? And they were saying, galit na kami sa gobyerno. Ang problema lang po, hindi tayo united. We shout and shout na galit na tayo po, but hindi tayo united. Kagaya lang niyan po ang Rat and Cat. No? I'll give you a very good example. Rat and Cat. Nag-usap-usap ng mga, ano ba yun sa, ang rat sa, no? Mga, kung sa malayo yun, we call it tikus. Rat yan po, no?
nag-usap-usap sila, sabi nila, we cannot go out and find food, no? Dahil mayroon mga cat. So sabi, ang grupo nila, sabi nila, okay, we have to do something na how to kill the cat. Para free sila po ang movements nila to go and find food. So lahat nag-agree, yes, kailangan isolve natin itong problema po kasi nahirapan na tayo. But the problem is, when ang leader ng mga daga pala yun, ang leader ng mga daga, nagsabi, okay, the solution is to make sure that we will kill the cat. No? But, who will kill the cat? Wala po. Nobody say, ako. Nobody say, ako. Wasi isang daga, hindi sinabi na, ako, I will kill the cat. Para sa kabutihan ng lahat ng mga daga. And that is exactly what is happening sa Pilipinas. We are shouting and shouting na problema, takot na tayo po, sobra na ang sakripisyo natin po, biktima na tayo po, nawala ng trilyon na pesos sa atin po, nagnakaw na sa atin po. But to remove kung sino involved dyan po, nobody wants to do that. But complain tayo. I hope I'm wrong po. But this is how we look at this situation. Kayo po, what do you think? May puntos ba? The way we look at this situation, kami mga Filipinos dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah. I think many of you agree with us. So, mahirap na po. Sigaw ng sigaw tayo, tapos nothing is happening po. No? What we only get from the government now is empty promises. Coming from the president himself, mga elected politicians natin, lawmakers natin, lahat promesa. Pero, nothing is happening sa atin. Naghintay tayo po. Let's pray. Let's pray to our Creator po na we will solve this problem. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin. And kayo nang bahala po. Maraming salamat for making me a part of your day today. Mamaya, I will continue to monitor ang bicameral conference scheduled this afternoon po. And whatever updates mayroon, then I'll make sure that you will be properly informed. In the meantime po, let's continue our fight against mga corrupt politicians natin po. Let us continue our fight. Let us not forget what they have done to us po. No? Let us continue to, let us be united and solve this problem po. It is only through unity that we will be able to solve itong problema natin. And let's hope, itong mga parties concerned po, mga corrupt politicians, they will realize and they will stop doing these things po. All for the love of their fellow countrymen, mga Filipinos. All for the love of our beloved nation, our beloved country, which we call the Philippines. So with this, Malaysia, Philippines, Sabah, God bless us all, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you.